ang pagkamatay ni Adam Cringe at ang pagsali ni Alice at Trey sa digmaan. At dito natin malalaman mga lads kung gaano kahalaga ang buhay ng isang tao sa digmaan, na kahit ilang beses ka pang matatalo, matatalo ka lang kapag ikaw ay patay na. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos ang meeting sa pagitan ng Dikatin at Alakrayan, lumipat ang eksena sa loob ng dungeon, kung saan sinimulan ng linisin ng mga mage ang mga napatay na magic beast at isa-isa nila itong inilagay sa cart para dalhin sa gate. Napatanong si Darvus kung bakit pa ba sila nandito. Dahil aside sa S-rank mutant, ang ibang magic beast ay hindi naman ganun kahalaga ang kanilang mga core. Kaya tugon ni Stannard na parang agree daw siya ngayon kay Darvus. Dahil kapag walang core, walang balang weapon niya. Napaisip si Darvus kung paano kaya na-insaktong lahat ng core sa band ng Arthur na yon. Kaya napaisip tuloy siya na baka binulsa ni Arthur ang ibang core. Kaya napatagon si Stannard na mukhang hindi ako agree dyan. At napatanong na naman si Darvus kung paano kaya na-stuck ni Arthur ang mga magic beast na ito na talagang nagkukumpulan na parang bundok. O baka sinadyalan talaga ng Arthur na yun para magmukha siyang cool tignan. Paliwanag ni Stannard na mula nung nakurap ang mga magic beast ay hindi naman talaga naging normal ang behavior nila. Kaya sa tingin niya, dahil sa pagwawala ng mga magic beast habang lumalaban, nagsisiksikan tuloy sila papunta sa itaas. Dahil gusto nilang abutin ang biktima, hanggang sa nagkukumpulan tuloy sa ibabaw. Kaya napatugon si Darvus, okay na, nakuha ko na. Hindi naman ako ganun kabobo para hindi ko yun malaman kagad. Subalit biglang nakaramdam ng kakaiba si Stannard at nakita niyang may kaunting paggalaw na nangyayari sa mga bato sa paligid. Samantalang parang nakaramdam din ng kakaiba itong si Helen. At biglang napatanong itong si Tesha kung malapit na ba silang matapos dito. Tugon ni Helen na parang ganun na nga. Mabagal nga lang ang trabaho ng lahat dahil kaunti lang ang paghahatian nilang loot sa raid na ito. At dagdag pa ni Adam na ang kagandahan nga lang ay hindi na madudumihan pa ang kamay nila. Sagot ni Helen, tama ka nga dyan. Napatanong si Tesha kung ano ang sunod nilang gagawin pagkatapos dito. Huwika ni Helen na babalik muna sila sa Cyrus para mag-replenish ng mga supplies bago sila magtungo sa sunod na dungeon malapit sa Backbend. Napabuntong hininga si Tesha dahil sila daw at ang kanyang team ay babalik muna sa floating castle hanggang sa makatanggap sila ng sunod na assignment. Kaya sinabi ni Adam na huwag na makonsensya ang prinsesa kung may pagkakataon nitong makapagpahinga. I-grab na lang ang opportunity. Samantalang si Karya at Jasmine ay parang may kakaibang nakikita at inoobserbahan pala ni Dordy ng isang kakaibang wall na may mga crack, ngunit may kakaiba silang nararamdaman sa wall na ito. Napatanong si Jasmine kung may nakita bang kakaiba si Dorden. Natugon naman itong parang may kakaunti atang pagkakaiba ang composition ng wall na ito. Subalit bigla na lamang nawasak ang wall na sobrang ikinagulat ng tatlo, kaya napasigaw si Dorden na tumakbo na kayo. Gumuho lang naman ang napakaraming magic beast at kaagad nagsisitakbuhan na parang kanina pang naghahanap ng mabibiktima. Kaya kaagad naghanda sina Tesha, Adam at Helen upang sumugod at inutos ni Helen na kailangan muna nilang mailabas ang lahat na nandito. Nangyari tuloy ang napakatinding laban against sa mga magic beast. Kaya ang huling trabaho para umuwi na sana ay nasawi pa yung iba. Habang si Darvus naman ay sekretong umiksit mag-isa, ngunit bigla na lamang siyang natamaan ng pamalo ng isang magic beast. Samantalang si Tesha ay kaagad ginamit ang kanyang mga vines para hawakan ang mga magic beast sa paligid. Habang si Helen naman ay inunat na ang kanyang pana para magpakawala ng arrow shower towards sa mga magic beast na nahawakan ni Tesha. Subalit bigla na lamang sumulpot sa gilid ni Helen ang higanting magic beast na may dalang pamalo na sobrang ikinagulat ng dalawa, kung kaya't buti na lang nakuha pa nilang naiwasan ang atake. Napangisngis si Tesha na napatanong sa sarili kung paanong na-take down ni Arthur ang napakaraming monster ng ganun kadali tingnan na siya lang mag-isa. Habang si Darvus naman ay pinaglalaban ng kanyang buhay laban sa higanting magic beast na buong lakas niyang pinipigilan, ngunit ayaw talaga gumalaw ng katawan niya. At buti na lang kaagad nagto the rescue si Karya kay Darvus at pinatikim lang naman ng isang lumalagapak na suntok sa mukha ang higanting magic beast. Napatanong si Karya kung ano ang nangyari kay Darvus. Nasagot naman itong sobrang sakit pa kasi ng kanyang mga braso matapos ng ginawa ng tangang Arthur na yun sa kanya.
Biglang napasigaw si Tesha sa gilid at inutusan ng dalawa na magpunta sa gate at magdala ng maraming soldier hanggat makakaya nila. Kaya napayasmam nga dito si Karya. Habang si Jasmine naman ay kaagad pumagitna sa mga magic beast na gustong humabol kay Karya at Darvus. At gamit ang bilis ni Jasmine bilang assassin ay parang hangin lang naman itong dinadaanan ng mga magic beast at isa-isang pinabagsak gamit ang kanyang dalawang dagger. Tagumpay ngang nailipat ni Karya at Darvo sa mga soldier malapit sa pintuan, kaya sina Stunner at Angela ay dumepensa rin sa mga nailigtas na soldier at nag-unleash ng magic spell sa mga nagpupumilit na magic beast. Samantalang si Adam ay walang kahirap-hirap na pinabagsak ang dalawang magic beast, subalit hindi niya namamalayang napapalibutan na pala siya at siya na lamang mag-isa. May biglang sumabog sa likod ni Adam na sobra niyang ikinagulat, ngunit nakita niyang si Dorden pa lang dumating para sa kanya. Kaya sinabi niyang, may utang ako sa iyo ngayon ah. Tugon naman itong, magpasalamat ka lang mamaya. May malaki pa tayong problema na dapat harapin. Sumugo ng mga naglalaki ang magic beast na sila lang dalawa sa gitna. Ngunit hinanda pa rin nila ang kanilang mga sarili. Subalit nagulat na lamang sila dahil may baging na lumitaw sa harapan nila at ito ang kapangyarihan na Tesha. Gumawa pala si Tesha ng Vine's Cage para protektahan ang dalawa kaya wala epek ang pamalo ng mga magic beast. Kaya sinabi ni Helen, ngayon, kayong dalawa ay may utang sa amin. Hinawakan ng magic beast ang mga baging na nilikha ni Tesha at nagawa nga niya itong mawasak at kaagad pumasok ang iba. Kaya mabilis nag-wave si Adam ng kanyang spear para pigilan at kaagad niyang pinabagsak ang isa. Habang si Helen naman ay napatalon pa atras upang mag-unleash ng magical arrow ng tatlong magkasabay na atake. Kaya napatugon na lamang si Adam na mag-iwan ka naman para sa amin. Biglang napaungol si Dorden sa likod at nakita nilang hawak na pala si Dorden ng isang higanting magic beast kaya kaagad nag to the rescue ang dalawa. Kung kaya't ginamit ni Adam ang kanyang spear para long range na patamaan ng magic beast kung saan butas kaagad ang katawan nito. Kaagad hinila ni Adam si Dorden ngunit sobrang bigat ni Dorden. Habang si Helen naman ay nagbabantay lang sa dalawa at kinuha niya muna ang nakabaon na palaso mula sa magic beast. Ngunit sa hindi inaasahan ay may biglang sumugod na magic beast kung kaya't nagawa niyang maisangga ang kanyang pana. At nagulat na lamang si Adam sa kanyang nakita dahil may isa pang magic beast na umatake kay Helen. Ngunit kasalukuyang walang armas si Helen para lumaban at nakita na lamang ni Helen na biglang pumagitna si Adam para siya ay iligtas. Kaya ang dugo ay talagang nagsisitalsikan sa paligid habang si Tesha ay napasigaw na lamang na no na makikitang ramdamang matinding takot sa kanyang kalamnan. Pagkatapos lumipat ang eksena sa floating castle kung saan bumalik na sina Arthur, Varian at Aldir mula sa meeting. At napatanong nga itong si Arthur kay Varian na hindi mo naman siguro pag-iisipan ang offer nila, hindi ba? Nasagot naman itong hindi dahil hindi naman talaga. Subalit kung magiging tunay sila sa kanilang mga salita, maraming tao ang may liligtas. Kaya napatugon si Arthur na isa lang yung Big F para isakripisyo ni Varian ang sarili at ang kanyang pamilya. At sumangayon naman si Aldir na napawikang tama si Arthur. Napaliwanag pa niyang kahit ang Ipiutos ay hindi magiging ligtas sa panganib at ilang henerasyon lang ang palilipasin nila at muli na naman silang sasalakay sa mga Ashura. Sagot ni Varian na alam niya ang bagay na yon, pero ayaw niyang magkaroon ng protesta na sasalubong sa desisyon niya. Kaya napatanong si Arthur na sasabihin mo ang lahat. Sinabi ni Varian na ang tiwala ay parang mailap na ahas. Mahirap itong makuha ngunit napakadaling mawala. Ngunit pagkakatiwalaan pa kaya siya kapag nalaman nilang hindi siya nagsasabi ng totoo. Tugon ni Arthur na kung balak ni Varian na sabihin ng lahat, ibig sabihin binibigyan lang niya ng boses ang lahat. Paano kung pipiliin nilang isakripisyo nila ang kanilang pinuno? Kaya sinabi ni Varian na lampas na sila ngayon sa panahon kung saan hindi lang ang pinuno ang nagdidesisyon. Ang digmaang ito ay nasasangkot ang lahat, kaya kailangan din nilang pumili. Pagkatapos habang napamuni-muni si Arthur, nakita ni Sylvie si Ellie sa ibaba na nilapitan ng isang lalaking noble. At makikitang nagpakitang gilas ito kay Ellie. Ngunit ang hindi niya alam ay nasa likod lang pala si Boo, kaya kaagad siyang kinuha at kinos sa itaas. Bumaba si Arthur upang personal na makita si Ellie at kaagad namang niyakap ni Ellie ang kuya niya. Ngunit nagtataka ang ating bida kung bakit sila pinagtitinginan ng mga tao dito. Napaliwanag naman ni Ellie na hindi kasi sila mga noble na hindi kilala si Arthur Lewin. Nagkatinginan si Boo at Arthur at nagkamayan ng dalawa. Kaya nagtataka si
si Ellie kung kailan lang sila naging close sa isa't isa. Kaya sagot ni Arthur na ganun talaga ang mga lalaki kapag may pareho silang objectives, nagkakasundo kaagad. Malungkot na sinabi ni Ellie na masaya siyang nakita niya ang kuya niya dito. Ngunit sa tingin niya, ang kuya niya lang ang makakapigil sa mama at papa nila. Kaya napatanong si Arthur kung bakit, ano ang nangyari. Kaya sinabi ni Ellie na gustong sumali sa digmaan ng kanilang mga magulang. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan pinuntahan ni Arthur ang silid ng kanyang mga magulang habang naaalala ang mukha ng kanyang kapatid na nagmamakaawang pigilan ng kanilang mama at papa. Kaya napatanong ang ating bida sa sarili kung may karapatan ba siyang pigilan ng kanyang mga magulang na sumali sa digmaan. Kumatok si Arthur at pumasok at dito'y nakita niyang hinahanda na ni Ray at Alice ang kanilang mga kasuotang pangdigma. Kinuha ni Arthur ang isa sa mga armor ni Ray at sabing, "Plano nyo bang umalis na wala man lang sasabihin para sa akin?" Kaya tugon ni Alice na syempre naman hindi. Kailangan lang nilang maghanda bago dumating si Arthur mula sa meeting. Kaya sinabi ng ating bida na akala ba niya aantayin nilang tumanda pa si Ellie. Paliwanag ni Ray na inadvisean sila ni Commander Verion na manatili muna hanggang sa tumanda si Ellie or makabalik man lang si Arthur sa Dikatin. Subalit nakatanggap sila ng transmission galing kay Helen na nagkaroon ng matinding atake sa dungeon habang papalabas na silang lahat. Kaya gulat na gulat si Arthur na napawat na napasabing napaka-imposible naman nun dahil galing pa ako dun kahapon at pinatay niya ang lahat pati ang S-rank mutant. Ngunit ipinaliwanag ni Ray na mayroon pang hidden entrance sa wall at mas marami pang magic beast ang lumitaw. Dagdag pa ni Ray na ginawa ng lahat na makakaya ng Twinhorn para makapag-buy some time para sa mga batang soldier upang makatakas. Subalit hindi nakaabot si Adam. Nandilat ang mga mata ni Arthur na napasabing hindi ito tama dahil sinigurado niyang wala ng magic beast na naiwan doon. Tugon na rin na hindi talaga yun malalaman ni Arthur dahil sinabi sa kanya ni Helen na ang wall entrance ay hinahadlangan ng mana kaya hindi ito nasisense. Kaya kinomfort na nga ni Alice itong si Ray at sinabing ganun naman talaga kapag nasa laban. Laging may mga hindi inaasahan. Ngunit ginawa ng Twinhorn ang kanilang makakaya. Humingi ng sorry si Arthur patungkol kay Adam. Ngunit napatanong ang ating bida kung kailangan ba talaga ng mga magulang niya na pumunta sa digmaan dahil dito. Kaya sinabi ni Ray na huwag sanang i-misunderstood ni Arthur dahil ganun talaga kapag isa kang soldier, laging nasa panganib ang buhay. Uwi ka ni Arthur na kahit na may karapatan ng kanyang mga magulang na sumali sa digmaan at makasarili man kung iisipin kung pipigilan niya ang dalawa. Ngunit gaano ka makasarili na pareho ang mga magulang niya ay nilagay ang panganib ang buhay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kay Ellie kung may mangyaring masama sa mga magulang nila. Tugon ni Alice na makasarili man kung makasarili. Alam niya kung ano ang magiging kahinatnan nito. Pero sana huwag sisihin ni Arthur ang kanyang ama dahil siya mismo ang nagka-interes na sumali sa digmaan at gusto niyang tulungan ng Twinhorn. Kaya napawat ang ating bida na napasabing, "Gusto mong sumali sa digmaan?" Sagot ni Alice, "Oo, gusto ko." Ngunit tugon ni Arthur, "Hindi maaari. Di ba sinabi mo na ayaw mong gumamit ng magic dahil may kakaibang nangyari sa'yo sa nakaraan? Bakit ngayon gusto mo na?" Nagkatinginan na mag-asawa at sininyasan ni Alice si Arthur na umupo sa tabi niya dahil may sasabihin siya. Sinabi ni Alice na alam niyang marami nang alam si Arthur patungkol sa Twinhorn, ngunit mayroon pa silang hindi sinasabi. Ikinuwento ni Alice na mayroon pa silang isang member bago ipinanganak si Arthur at ang kanyang pangalan ay si Lensa. Si Lensa ay kabaliktaran, padalos-dalos at prangka. Pero kahit ganun, agad silang nagkasundo. Kilala si Lensa bilang isang mahusay na augmenter bago pa ito pumasok sa Twinhorn. Kaya nagulat silang lahat nang si Lensa mismo ang humiling na sumali sa kanila. Kaya napaka-imposibleng isipin ng Twinhorn na hindi naiisip si Lensa. Nagagawa ni Lensa na kontrolin si Adam at Ray at nagagawa din niyang pangitiin si Jasmine. Ngunit 2 taon lang nila itong nakasama bago nangyari ang aksidente. Naging pabaya sila kaya nagawa silang ma-ambush ng stingers at kaagad niyang sinara ang mga sugat hanggat makakaya niya. Para sa iba, tulad ng ama ni Arthur, nakakatulong para mabilis mapagaling ang kanilang mga sugat na nasa kamay at binti, kaya madali yung gumaling. Pero para sa sugat ni Lensa na may laso na malapit lang sa kanyang core, ito ay kumalat. Permanenteng nasira ang core ni Lensa at hindi na siya muling nagsanay ng mana manipulation. Akala niya ginawa niya ang lahat ng makakaya. Pero kalaunan, nalaman niya
na kung hindi sana niya kaagad isinara ang sugat, madali sanang naalis ng doktor ang lason. Kaya inagaw niya sa kanyang matalik na kaibigan at kasamahan at kupunan ang nag-iisa niyang ligaya sa kanyang buhay, na laging sinasabi ni Lensa na gusto niyang mamatay ng marangal sa laban. Kaya nang hindi niya na nagamit ang kanyang mana, pumasok siya sa isang dungeon na mag-isa at hindi na kailanman bumalik. Inamin ni Alice na kasalanan niya ang lahat. Magiging okay sana ang kaibigan niya kung hindi niya ito pinagaling. Dagdag pa ni Alice na hindi lahat kagaya ni Arthur na may kapanapanabik na buhay. Hindi ito isang malaking trahedya o dramatikong sakuna na nangyari sa kanila. Kaya simula noon, natakot na siyang gumamit ng healing magic kahit sa napakaliit na sugat. Alam niya na hindi katulad ng nangyari kay Lensa ang pagkamatay ni Adam. Pero matapos ng lahat ng ginawa ng Twinhorn para sa kanila, pakiramdam niya, panahon na siguro para sila naman ang nandyan para sa Twinhorn. At sa totoo lang, mahirap isipin na nakipaglaban si Arthur habang sila naman ay nandito lang, ligtas, walang magagawa kundi maghintay at umasa sa mabuting balita. Ngunit si Arthur ay nag-aalala pa rin para kay Ellie. Hinawakan ni Ray ang balikat ni Arthur at sinabing, gaano ka man kalakas, Arthur, bihirang dumating ang kamatayan dahil sa kahinaan. Dumarating lang ito kapag nakababa ang iyong depensa. Pero kahit papano, magagawa nila ang kanilang bahagi sa pagtulong upang manalo sa digmaang ito. Kaya gagawin niya ang lahat para maprotektahan si Alice. Kaya ipinapangako niya kay Arthur na ang layunin nila sa digmaang ito ay makabalik ng buhay para kay Ellie. At sana, ganun rin si Arthur para sa kapatid niya. Maaaring hindi niya napalaki si Arthur tulad ng inaakala niya dahil sa mga alaala nito mula sa nakaraang buhay, pero isa ang bagay na sigurado. Tinitingnan si Arthur ni Ellie bilang kanyang mapagmahal na kuya. Kaya sana wag sanang isakripisyo ni Arthur ang sarili para sa isang malabo at mas dakilang kabutihan. Dahil kahit pa matalo sila sa digmaang ito, palaging may pagkakataong lumaban muli. At natatalo ka lang kapag namatay ka na. Kasi dahil doon, wala ka ng pangalawang pagkakataon. May biglang kumatok at ito pala ay si Commander Verion. Nawika pa nitong narinig niya ang balita sa pagkamatay ng former party member nito sa Twinhorn. Kaya nakikiramay siya. Ngunit naisip niya na dapat malaman ng dalawa na nakatanggap sila ng balita na ang mga mage at ang mga remaining soldier ay paparating na ngayon sa floating castle. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!